Bagbog ka. How would you describe Carla Estrada as a mother? How thankful are you? Because this is a Thanksgiving special. Let's talk about being thankful. How thankful are you that Carla is your mother? Siyempre ako. Papasalamat dahil maganda kasi sa Airmats ko ano siya. Lala Ate Dulce. Parang lalaking Airmats ko, parang rock and roll yun. So parang talaga naging Airpods na rin siya. Namin, magkakapatid talagang takot kami dun eh. Kahit kami ng dalawa kong kapatid. Yung mas batang kapatid siya, lalaki din siya. So hindi lulusot yung mga kalokohan niyo? Hindi, pag ako pinagalitan, tapos hindi siya umawat. Pati siya masasampal. Ito lang siya ginagawa. Ha? Kasi yung mga tama, isa ka pa, gano'n. Umawat ka na lang, nasampal ka pa. Basta, talagang hands-on kami sa Airmans. Kasi relationship mo naman sa mga kapatid mo, kamusta? Mas close kami nung siyempre, nung lalaki. Sa mga babae, sobrang close. Actually, pareho naman. Ang ano lang kasi, hindi ako affectionate sa kanila. Awkward kasi ako. Hindi ako yung mas sweet. Pinapakita ako in a different way, pero hindi ako yung naiyakin. Pero sa mami mo, sweet ka? Hindi. Hindi yan. Yung kulitan namin yun. Bigyan mo lahat. Yung kulitan namin dalawa. Yung, kunyari, papagalitan niya ako, gano'n. Hindi lang. Basta gano'n lang yung kulitan namin. Basta hindi kami rin yung kiss-kiss lahat. Yun yung pangasal na sa akin. Natawag niya akong baby ka na sa aboy niya, yakap-yakap. Ako nang gano'n, tatakbo-takbo na. Okay, Catherine, ikaw naman, pag-usapan naman natin yung childhood mo. You grew up in Nueva Ecija. Katulad din ng pamilya ni Daniel. Bakit patuloy ka ma? But let's talk about your childhood. I mean, describe for us yung pagpapalaki ng mga magulang mo sa inyo at mga kapatid mo. Normal lang kasi nag-aaral ako. Usually ako yung batang school tas bahay. Yung simple lang. Hindi ako makulit. And ano ba? Sheltered, would you describe your upbringing as sheltered? Siguro, medyo. Siguro lumalabas din ako, nagsipaglaro ako, pero hindi masyado. Kasi, laki ako sa loob ng bahay. Kasi parang talaga kong mga aso. Yeah. You were always close with your siblings? Yes, so very close naman ako sa mga sisters ko, sa kuya ko. So, okay yung relationship namin before, hanggang ngayon. And when you moved to Manila, hindi naman culture shock for you from living in the province? Hindi naman kasi bata 7 pa rin ako, parang hindi ako aware sa mga nangyayari pa. Lately na lang ako nalalaman ko na talaga yung nangyayari sa mga tao. Pero nung pumunta ako dito, nag-aaral, na-enjoy ko lang siya. Okay. Alright, kung pag-usapan naman natin ang showbiz. Hindi pa. Ikaw, Daniel, ang Hindi pa unang role. May minor role kasi Jimmy noong 2010, di ba? Kapareho mo pa si Julia. Nung pumasok ka sa set, ano ba, parang prepared ka ba? Pinaghandaan mo talaga. Madiya ako, kaya ko ito. Before kasi nag-ano muna, workshop muna. So may mga idea ka na kung anong mangyayari. Pero mahirap umarte, siyempre hindi ako marunong. So, awkward. Tsaka gusto ko na umuwi. Pagdating ko gusto ko na umuwi. Were you always into acting? No. O parang napilitan ka? Dati, Hindi ka pumilit. akong pumilit. Sa mama din ako eh. Ano kang pumilit? Ano lang? Hindi ko lang talaga gusto dati. Ayoko lang talaga dati. Sabi ko, umalis ka. Ano? Tibay mo ah. Pero marami nang nagsasabi sa mami mo na pag-artista mo niya. Oo, pag ano. Sabi, yun lagi ang sinasabi pag-artista yan ka na gano'n. Mas ako, oo na ako, pero ayoko talaga. Kasi siyempre, alam ko naman, nakikita ko naman sila mama. Nakikita ko naman yung effort ko yung So, hindi na bago. So, parang, ayoko, gusto ko maging basketball player. Yun talagang gusto. Dati yun. Pero ngayon, Hindi na gusto ko na itong ginagawa. Nakakatulog ka talaga ma. Mahal na mga ito na ito eh. were your uncles such big influence on you? Lalo na, let's say, si Robin Padilla. Putol-putol. Kasi talagang
kilala kayo bilang, Oh, sige. bilang magagaling na artista. Parang sa tingin mo na pass on yun sa'yo. O pinag-aralan mo din kung paano sila umarte. Sige. Wala nga akong pinapanood. Dati, alam ko lang yung mistake. Hindi yung alam kong palabas nila. Wala eh, talagang kahit sa panood, lumalabas lang ako. Yung Tawag ko bawain niya. ko talaga dati. Putol eh. Minsan ko lang naman din sila makita. Pero alam ko naman yung magagaling silang tao. Was there extra pressure for you being a Padilla to measure up to the success of your relatives? Hindi pala. Hindi ko naman tinatansya. Wala akong tinatansya kung ano. Ako, ginagawa ko lang yung makakaya ko talaga. Kumbaga, ginagawa ko yung the best na pwede kong gawin. Yun lang. Wala naman akong tinatansya. Walang tansahan. So you came into it as Daniel Padilla. This is me. Regardless kung ano yung mga na-achieve ng pamilya ko. Siguro. Ikaw naman, Kathleen, kasi you came into show business, your big break was Mara Clara. And of course, there was pressure also because, you know, the Miss Judy Ann Santos who played your role. Was that something na pinag-isipan mo? Na-pressure ka ba noon? Of course, nandun yung pressure naman sa lahat. Pero, nung binigay yung project na yun, hindi mo na yung pag-iisip, parang go, gano'n na, yung napili ka. So, yan, yun yung naging big break talaga, Mara Clara, with Julia Montes, and nagtuloy-tuloy na. Sama-sama tayo sa impyerno. Baka walang kuya mo talaga. That is a coveted role. Papa, how did you bag it? How did you prepare for it? Siguro, wag mo siya masyadong isipin, and ayokong lagay sa isip ko na kailangan kong tapatan yung original. Kasi, classic yun, wala kang magagawa. Hindi mo naman hindi mo yung kayang tapatan yung anything. Basta kami, nagtulungan lang siguro kami ni Julia. Instead na magpagalingan kami, nagtulungan kami para maging maganda yung outcome. And yeah, nangyari naman siya. Tinanggap ng tao, kaya masaya kami. Did you guys expect yung parang immediate rise to fame nilang dalawa? No. I mean, in your wildest dreams, inisip niyo ba yan? Of course, lahat ng tao din naman na, sana ganyan. Pero, for me, unexpected talaga yung mga nangyayari hanggang ngayon. So, yun. So, hindi ka pa rin makapaniwala. Ikaw, Daniel, naisip mo ba parang, panaginip lang to? O talagang, has it sunk in na, you guys have really made it? Masaya lang siguro. Pero hindi naman kailangan maging mayabang para din. Dapat lang maging masaya at maging thankful. Yun lang yung kailangan. You don't let it get to you. Yung fame. Sa akin, hindi talaga ewan ko. Wala okay na. Parang masaya lang ako ngayon. Hindi mo kailangan masyadong overthink yung gano'n. Diba? Basta okay na. Hindi mo kailangan magpasalamat. Okay na. When Kathleen returns on Balitang America, Meron bang like at first sight? Wala. usapang kinigan naman. What was it like when they first Agad met? kasi mag-isip ko na. Wala.